Mapagpalang araw, kapatid. Mapagpalang hapon kung hapon dyan. Mapagpalang tanghali kung tanghali man dyan. Mapagpalang umaga kung umaga man dyan. Mapagpalang gabi kung gabi. Mapagpalang araw, kapatid, sa'yo. Ngayon, tayo po muna ay makikinig ng mensahe. Pero manalangin muna tayo. Manalangin tayo, lalo na sa merong mga sakit ngayon. May mga karamdaman ba sa pamilya mo, kapatid? Meron bang may sakit? Or ikaw mismo? Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Father. Lord, sa mga oras na ito, God, nagpapakumbaba kami, Ama, lumalapit sa paanan ng iyong trono, Father God, at kami ay nanghihingi ng tawad, nagpapakumbaba kami, Father, sa pangalan ni Jesus. Kami, Panginoon, ay may mga concern sa aming buhay na ilalapit sa iyo, Father God, sa oras na ito, God. Lord, dinadalangin ko, Ama, sa pangalan ni Jesus, muli sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, God, tinataas ko ang mayroong mga karamdaman ngayon na nakikinig man siya o sino man sa kanyang pamilya, Father God, na may karamdaman, may sakit man, nasa ospital man, Father God, Lord, hinihiling namin ang kagalingan. Father, alam namin kailangan talaga naming magpakumbaba, manghingi ng tawad sa aming Panginoong Jesus dahil siya ang may gawa ng kagalingan sa pamamagitan ng kanyang mga latay at sugat. Father, sa cross, mahigit ng 2,000 taon nang nakaraan, nagbigay ito ng kagalingan sa mga nagpapakumbabang lumalapit at nananalangin. Father, salamat din sa pagpapatawad mo sa mga naghihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Lord, kaya nga sa hapong ito, bibigay din po ako ng mensahe na galing sa iyo. Dalangin ko, Banal na Espiritu, na ang mga sasambitin kong mga salita ay talagang nagmumula sa kalooban mo, God, sa kasulatan, sa iyong banal na kasulatan, Lord, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father. Tinataas kong gawain ito. Gabayan kami ng banal na Espiritu. Ang makikinig, gabayan ng banal na Espiritu, God, in Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ. Ito po aming panalangin. Magsisimula na po ako ng aking ibibigay na mensahe na ito ay lahat na lalabas sa aking bibig ay talagang gabay mo, God, galing sa iyo. At ganun din ang mga makikinig, dalangin ko, Ama, gabayan ng banal na Espiritu na ang maririnig nila, Panginoon, ay talagang tumimo sa kanilang puso, sa kanilang buhay, Father, in the name of Jesus Christ. This is my prayer. Amen and amen and amen. So mga kapatid, ang atin pong simula ay teksto natin ay o tema ng ating mensahe ngayong hapon. Ito ay galing din sa mensahe ng God. Ang tema po ay forgive, magpatawad. Meron bang taong nagbigay o nagbibigay sa iyo ng galit o nagbigay ng mga kilos niya, salita niya ba, na talagang nagkaloob sa iyo ng galit, na kabigatan sa iyong damdamin? Meron ka ba talagang nakatanim
nagalit sa taong yan, sino man yan, damdamin mo kung galit yan at kanino, sino ba ang nagbigay sa iyo ng galit? Bago lang ba yan o noon pa? Pag noon pa yan, nakatanim na ang galit sa iyo na yan ay nagiging puot. Pwedeng sa mismo loob ng iyong family ba nanggaling, nagmula, nagbigay ng galit sa iyo? O kasamahan mo sa work? O dati mong kaibigan? O kapitbahay? Katrabaho? Sino man yan sa karelasyon mo? May galit ka ba talaga? O noon pa, bata ka pa? Mahirap magpatawad pag nakabaon na ang galit, naging puot na. Mahirap talaga magpatawad lalo na kung malalim ang sugat ng iyong damdamin na naibigay nga sa iyong kalooban. So, mapapalawak natin ang pagpapatawad sa pamamagitan ng tunay at totoong pagpapatawad. Sa Colossus chapter 3, verse 13b, ang sinabi, patawarin mo ang taong iyon dahil pinatawad ka ng Panginoon. Ang pagpapatawad ay kailangang walang halong pagiging ipokrito. Kasi pwede namang magsabi na, pinatawad ko na siya. Pwede magsabi na, okay na, pwedeng manahimik ka na lang, pinatawad mo siya. Merong ganun eh. Pero sa loob mo, may nakatago talagang kabigatan at sakit na pag nakita mo siya, talagang nandoon, dumurugo pa ang puso mo. Meron ba nun? Minsan, ikukwento ko lang, na merong nagpa-counsel sa inyong lingkod na ito. Mga 12 years ago na yata, ang tagal, pero hindi ko talaga makalimutan. At nung nagpa-counsel siya, yun ay galing sa magulang niya yung galit. May galit siya, galing sa magulang niya, nanghingi siya ng prayer, pinagprayhan ko. At syempre, tinatanong ko sa kanya, bakit ganun na lang ang galit mo? Kasi matindi ang galit daw niya. Pinayuhan ko siya ng sinasabi sa Biblia na magpatawad. Magulang niya yun. Yung mama niya, papa niya. Misis na siya, meron na siyang mga anak. At ang galit niya, sabi niya, bata pa ako, hindi ko sila mapatawad. Iyak siya ng iyak nung ako ay binasahan ko na siya ng salita ng God. Ang sabi niya, mahirap silang patawarin. Sabi niya, inabuso nila ako. At sabi niya, tinorture nila ako. Tapos hindi niya na nasabi kung anong torture, paano, hindi ko na din tinanong. Pinagparehan ko na lang, iyak siya ng iyak, and then sabi niya, naalaala ko lahat at matutumba na siya. Halos hindi siya makahinga. Ganun na naging puot na at sugat sa damdamin niya, malalim na ang galit niya. Paano yan? Magulang niya pa yun, may baby pa siya. Hindi niya daw yun sila makayang patawarin dahil lumaki siyang abused ng mismo magulang. So, sabi sa ating teksto, ang ating pong teksto ay Mark chapter 11 verse 25. Whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions.
tatagalugin ko para mas maliwanag doon sa ibig ng Tagalog. Marcos chapter 11 verse 25, ang sabi, sa tuwing kayo'y nakatayong nananalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong laban sa sinuman, upang patawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit sa inyong mga pagsalangsang. So, utos po ito na magpatawad. Patawarin ang mga nanakit sa iyo. Magpatawad sa nagbigay sa iyo ng sama ng loob na malalim na. Ang sabi pa nga, paano ba talaga tayo magpatawad, lalo na kung malalim ang sugat ng damdaming na ibigay sa iyo nito? Minsan nga kung hindi lang nila talaga, wala silang relasyon kay God, sasabihin nila, hindi ako magpapatawad, parang ganun lang kadali. Kasi yun ang nasa puso nila. So yun ay sa Matthew chapter 18, okay, babalikan ko muna itong sinabing ng Panginoon na sa tuwing kayo'y nakatayong nananalangin, magpatawad kayo. So kung tayo po na nananalangin at meron pa rin sa puso nating kabigatan o galit, hindi po mapapakinggan ng ating Panginoon ang ating panalangin, dahil ang sabi nga niya, kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi niya rin tayo mapapatawad. So kailangan, kung ibig nating manalangin at magkaroon ng panalangin na marinig tayo ng God, kailangan po mawala yung sama ng loob, yung sakit na binigay sa'yo. Mawawala lang yan po kung magpapatawad kayo ng tunay. Kasi merong madaling magsabi nga na madali lang. So sabi sa Matthew chapter 18 verses 21 and 22, then Peter came to Jesus and asked, Lord, when my fellow believer sins against me, how many times must I forgive him? Should I forgive him as many as 7 times? Jesus answered, I tell you, you must forgive him more than 7 times 7. Ulitin ko, sabi ni Jesus Christ, I tell you, you must forgive him more than 7 times. You must forgive him even if he wrongs you 70 times 7. So bilangin niyo yun, ang 70 times 7. Ganun po. Paanong klaseng pagpapatawad? 70 times 7? Ibig sabihin, Tagalugin ko muna sa Tagalog Mateo chapter 18 verses 21 hanggang 22. Pagkatapos ay lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, kapag ang aking kapwa mananampalataya ay magkasala laban sa akin, ilang beses ko ba siyang patatawarin? Ang sabi ni Jesus Christ, dapat ko bang patawarin siya 7 beses? Kasama ito sa tanong ni Pedro. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, patawarin mo siya ng higit pa sa 7 beses. Dapat mo siyang patawarin kahit na siya ay nagkasala sa iyo ng 70 beses na 7. Ibig po sabihin yan. Bakit? Okay, question. Bakit 70 times 7? Kung ang iyong pagpapatawad ay hindi magmumula sa kaibuturan ng iyong puso, ito ay hindi mapapawi.
Sumuko kay Lord, magsimula ka sa pamamagitan ng pagdarasal para sa taong iyon. Kay Lord, sumuko ka. Ipagdasal ang kanyang ikabubuti. Hilingin sa Diyos na tulungan ka, sa Diyos Ama, kay Jesus Christ din. Hilingin sa Kanya na bigyan ka ng lakas na gawin ito. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verses 14 to 16, yes. Sabi sa verse 14, if you forgive others for their sins, your Father in heaven will also forgive you. But if you don't forgive others, your Father in heaven will not forgive your sins. Kasalanan po yung meron ka ding talagang hindi pagpapatawad. Marami po kasi pag hindi mo pinapatawad, minsan meron pong nangyayari na naghihigante sa mga iba't ibang klase ng paghihigante. Kaya sabi ni God, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin niya patatawarin. Sabi sa Mateo, chapter 6, verses 14 to 15 po yan. Ngayon, ngunit, okay, tanungin niyo po ang sarili niyo. Ask these questions to yourself. Ano ang salitang forgiveness o pagpapatawad? Bakit ito ay may napakahalagang bagay sa offer ng salvation sa buhay ng mga tinawag ng Diyos? Ikaw po kapatid na nakikinig, tinawag ka na ng Diyos, tinatawag ka pa ngayon. Bakit napakahalaga ng pagpapatawad? Bakit ito ay napakahalagang bagay sa offer ng salvation? Salvation po, ito yung kaligtasan natin. Saan? Kaligtasan natin sa mga bagay na maliligtas tayo sa mga sakit. Oo, meron talagang mga may sakit, pero hindi siya masyadong malala. Kaligtasan, lalo na kaligtasan laban sa impyerno. Kailangan ay talagang malinis tayo sa kalooban ng God. Sa mata niya, sa kanyang paningin, kailangan po malinis. Kaya itanungin ang sarili mo, bakit ito ay napakalagang bagay sa offer ng salvation? Bakit napakalagang bagay ang pagpapatawad para sa offer ng salvation ng God? Tinawag ka ba ng Diyos, kapatid? Maaari ba tayong magpatawad ng masyadong mabilis o sobra? Kung ang iyong pagpapatawad ay hindi magmumula sa kaibuturan ng iyong puso, ito ay hindi mapapawi. Amen po ba? As you release the anger, resentment, and hostility, you begin to feel empathy, compassion, and sometimes even affection for the person who wronged you. So, ang 77 times 7 po ay dahan-dahan naman yan. Pinagbibigyan tayo ng God dahil alam niya kung gaano ba kasakit. Iyan, nakikita ng God kung ang sugat mo ba sa masakit na binigay sa iyo ay malalim at nagiging poot na. Nakikita ng God na nahirapan ka rin magpatawad, pero pag nanalangin ka, Lord, patawarin mo ako, nahirapan ako magpatawad, tutulungan ka ng God. And ang sabi, if you release your anger, pag pinakawalan mo na yan dahil nakapagpatawad ka na, at may resentment ka na pinagsisisihan mo, o hindi mo man pinagsisisihan, pero pinakakawalan mo, step by step, pinag-aaralan mong mabuti,
na pakikinggan ka ng God pag nagpatawad ka sa iyong mga panalangin, sa iyong mga hiniling sa panalangin. Makikinig ang God. Kaya nga minsan may mga tao, paulit-ulit ng nananalangin, bakit hindi naririnig ng God? Maaaring meron talaga siyang karga-kargang galit sa kanyang puso. So, ang sabi nga, pag yun ay pinakawalan mo, makakaranas ka na ng awa. Totoo po yan. Dahil nangyari po yan sa akin, meron taong nagbigay sa akin ng sama ng loob at sobrang galit ko na, naiinis na ako, pero natatakot din ako sa Diyos na pag nagalit sa akin at hindi marinig ang aking panalangin at hindi niya mapapakinggan dahil meron nga siyang galit, hindi niya, ang Diyos hindi walang galit, pero hindi ka rin niya patatawarin. Kapag nagpatawad ka, makikita ng God, ibibigay niya sa iyo ang kapayapaan at magkakaroon ka ng awa dun sa pinapatawad mo. Dahil pakikinggan ng God ang mga panalangin mo, pero siya kaya, pakikinggan kaya ang mga panalangin niya? Totoo po yun. Ako noon, nung natakot lang ako talaga na hindi sumunod, pray ako ng pray. Lord, gusto ko siyang patawarin. Bakit nandito pa sa puso ko? Bakit hindi ako makapagpatawad? Masama talaga ang loob ko. Alam nyo, pinakita sa akin ng Lord na dapat ako maawa. So yun po, paano ba natin gawin? Sabi sa Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive each other. If someone does wrong to you, forgive that person because the Lord forgave you. Sa Tagalog, Colossians chapter 3 verse 13, magtiis kayo sa isa't isa kung yan ba ay asawa mo ba? Yan ba ay kapatid mo? Magpatawad sa isa't isa kung may nagkasala sa iyo o dati mong kaibigan o naging asawa mo, naghiwalay na kayo dahil sa galit. At may galit na, sino man ang nagkasala sa inyo. Patawarin mo ang taong iyon dahil pinatawad ka ng Panginoon. Sabi sa Mark chapter 11, verses 25 hanggang 26, when you are praying, so yan po ang ating teksto. If you are angry with someone, forgive him so that your Father in heaven will also forgive your sins. Verse 26, but if you don't forgive other people, then your Father in heaven will not forgive your sins. So, okay po, ang conclusion po natin, tandaan po natin sa pagpapalawak ng pagpapatawad na gaya ng ginawa ng Panginoon noong Hesus sa atin. Siya ay nagtiis sa krus ng Kalbaryo upang tunay na tayo ay mapatawad at matubos sa ating kasalanan at hindi tayo limitado sa biyaya ng Diyos. Sa pagpapatawad hanggang ngayon sa isip, salita o gawa, ang Diyos ay nananatili at nagpapatuloy na tayo ay patawarin sa ating pagkakasala. Mamuhay tayo na tulad sa ginawa ni Jesus, nagpapatuloy na pagpapatawad. Yun po. Amen po ba? So hanggang dito na lang po tayo. Tayo po ay manalangin. Father, salamat Panginoon sa iyong mensahe, Father God. Salamat din sa kapatid na nakikinig, Father, sa iyong mga salita na ito, sa iyong mensaheng ito, Father God. Thank you, Lord, dahil pag humingi kami ng kapatawaran sa iyo, pinapatawad mo kami. Kailangan nga lamang patawarin din namin. Patawarin muna namin ang nagbigay ng
sakit sa aming loob, sama ng loob sa amin, nagbigay ng sugat sa aming mga damdamin. Father, tinataas namin ito sa iyo. At patawarin mo kami, patawarin mo sila. Father God, Lord, thank you sa pagpapatawad. Salamat din sa kapayapaan na kasunod nito, Panginoon, ang pagbibigay mo ng pagkalayaan at kapayapaan, Father God, sa aming mga damdamin ay talagang maayos na pamumuhay sa pangalan ni Jesus. Maayos sa iyong mga paningin. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Pinupuri ka namin. Lord, aming Ama sa kataas-taasang langit, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat naming pakinggan ang iyong mga mensahe, God, dahil ibig namin talagang makarating kami sa mga huling araw sa iyong kaharian, God, kasama ang aming Panginoong Savior, Lord God, tagapagligtas sa aming Panginoon at dakilang manggagamot. Kaya Ama, tinataas ko rin ang mga may sakit ngayon na nakikinig at ang mga kamag-anak man na merong mga karamdaman at may sakit. Anuman ang sakit niya, Father God, Lord, ikaw ang magpapagaling. Jesus Christ, you are our great physician. Ikaw ang magbubuhos ng kagalingan nila, Father God. Anuman yan, ang karamdaman na yan, anuman ang sakit na yan, anuman ang mga sakripisyo na yan, na mga sakit na yan, nasa hospital man yan, Lord, Father, Jesus Christ, release your healing power and thank you, Father God. Kiniklaim na namin yung kagalingan na yan sa kapatid na nakikinig o sa kapatirang ito nakikinig na merong mga kamag-anak na may sakit. Lord, thank you. Thank you, Father God. Nakikinig ka sa amin. Thank you, God. Salamat sa iyong mensahe, Lord. And dinideklara ko rin safety at protection ng bawat isa sa amin, Father. Thank you, Lord. Amen, amen, and amen.